Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isa. Yo, what is up mga kababayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat at saka magandang araw na rin sa ating lahat mga kababayan. Hey! Wala na mahamang intro pa. You already know who this is. Tsaka si Sir Ivan na naman nag-iingay. Tsaka gusto ko na mga asar mga kababayan. And of course, sa lahat ng mga viewers ko dyan, ng mga dilawan, you already know the drill. You have to take your medicine first. Baka atakihin na naman kayo sa mga alta presyon nyo yan. Ako naman yung sisihin nyo dito. Bakit naman kasi nanonood kayo sa akin? Siyempre masasaktan lang kayo dito mga kababayan. Marami dito mga nagmamasid sa atin mga kababayan. Ito mga may ayaw ho kay BBM. Tsaka may ayaw ho sa mga Duterte. And of course, ayaw na rin nila sa akin. Bakit? Nasasaktan na sila Nagkakasakit na ho sila ng depresyon dahil sa akin. But don't worry. I can handle them. Baka ako pa nga hindi nila ma-handle Si Sir Ivan ang bahala dyan mga kababayan. But anyways, sa mga bagong viewers ko nga pala dyan, mga kababayan, ako nga pala si Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Pero may karisma yan at saka nagpapawala ho ng stress sa mga kababayan natin. Tsaka binigyan na rin ho ako ng bagong pangalan. Sabi niya, si Ivan ho ang stress taker. Ay, masarap naman sabihin yun. Merong kababayan natin dyan nag-comment sa baba na ang pangalan ko na, sabi niya, Sir Ivan, bigyan kita ng bagong pangalan. Sabi niya, Ivan the stress taker. Ay, maraming salamat ho. Alam niyo mga kababayan, natutuwa ako na makakabasa ho ng mga ganyang comment. Bakit? Kasi ang ginagawa ko kasi dito nagbabalita na naman sa inyo, nag-update ho sa mga bagong balita kay BBM tsaka sa buong unit team. Hindi ko na maakalain na natatawa kayo sa akin. Natatawa ba kayo? But anyways, siguro ready na ho dito yung mga dilawan. I'll give them time. So bago ho tayo mag-umpisa mga kababayan, gusto ko lang ho i-shout out ang mga natin yung mga solid viewers natin. Let's give them a chance. Gusto ko na i-shout out ho si Ma'am Joy Villamera. Also hi to Sir Lino David. He is watching from Cyprus. And of course, I would like to say hi to Sir Stavros Baldomero from Dumaguete City. Also shout out rin kay Sir Felix Palpalyatok from Winchester, California. Yan, maraming salamat sa mga bagong viewers natin. At saka sa mga mga kababayan ko na mga solid viewers natin dito sa ating channel, sana naman ho konting request lang naman. Paki-like naman sa ating video natin, mag-like tayo. Tsaka mag-share, tsaka hindi pa ako nakapag-subscribe. Free lang naman ho mag-subscribe mga kababayan. Libre yan, very easy. It takes only one minute. Hindi naman 1 minute, it takes 1 second. So thank you mga kababayan. So ngayon mga kababayan, ang buong unit team ho, meron ho silang paalala sa atin. Napakahalagang paalala mga kababayan. Kasi ngayon, meron nang kumalat ngayon na isang official sample ballot daw. So ngayon, meron hong nakita sa party na ho ng Mindanao, sa may Mindoro, I think sa party na rin ho ng Luzon at saka si Visayas, meron hong naglipaan ngayon ng mga ganitong mga official ballot mga kababayan. Ito ho, parang ginawa kasi nila, not official ballot, official sample ballot ho. Kasi si BBM dito, ginawa ho nilang number 10. Paalala ho sa mga kababayan natin dyan, hindi ho number 10 si BBM, number 7 ho si BBM, number 7 ho. So, mag-iingat ho tayo. Again ho, number 7 ho si BBM sa balota ho, hindi ho number 10. Kasi naglipaan na ngayon mga kababayan, kaya ho nagbigay ho ang buong unit team na warning ho ito, paalala lang ho sa mga BBM supporters natin dyan na mag-ingat ho tayo. Kasi alam nyo na mga ginagawa ng alam nyo mga ginagawa ngayon ng mga kalaban natin mga kababayan, unpredictable na. Pero nakikita niyan ni Sir Ivan kaagad. So mamaya mga kababayan, meron tayong konting babanatan lang. Kukortin ko lang ng konti. Itong may malaking bunganga na na nagkritiko ho, nanggigigil, nanggalaiti ho sa grupo na ho ng INC.
Ay, bay, marami siyang sinabi mga kababayan. Alam ko nakita nyo na to. Ito nakita ko sa Parilista TV, yung isang mama doon. Mamaya pagsabihan natin ng konti mga kababayan. Parang walang alam eh. Siyempre, kinausap ko yung mga kaibigan ko ng mga INC. Abay, napakalaking kasinungalingan daw yung mga pinagsasabi niya mga kababayan. Kaya, let me educate him later. Let me educate him. So ngayon mga kababayan, abay, excited na ako. Bakit? Siyempre, 4 days na lang ho, maghahalala na. Nangangamoy ng Malacanang si BBM tsaka si Sara. Masasaktan naman to mga dilawan to pag sabihin kong proclamation na lang ho ang kulang. Formality na lang ho yan ang ang May 9 ho, ang halalan. Formality na lang yan. So nga mga kababayan, abay, gusto ko lang ho pasalamatan nga pala si Ma'am Rowena Guanzon. Siyempre respect natin si Rowena Guanzon. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan noon na itong si Madam Rowena Guanzon, ano ho ito? Parang secret ho ito. Parang sekreto na, ano ba yung, kahit tumitira ho siya, ito ay parang secret weapon ho ito ng mga BBM supporters, tsaka sa mga DDS, at tsaka sa Marcos loyalist. Kasi sa pagiging niya mga babae, yung pagiging bungangira niya, tsaka naninira lagi kay BBM, abay, hindi umepekto. Mas lalong tumaas ho. Mas lalong tumaas ho ang survey ho ni BBM. Nandito ho sa sa latest survey ng ng Okta Research, at saka sinabi na nyo ng Okta na ito na ho yung final survey na ho nila. So napakalaki mga kababayan. Si BBM ho nakakuha lang naman ng 58%. Yan. Palakpakan naman natin ang Okta mga kababayan. Ito ho covered ho sa April 22 to 25. So sabi ho ng Okta na final na ho ito, final survey na nila to. So again, gusto ko lang sabihin, si BBM nakakuha siya ng 58%. Si Nanay Lini nila ay nakakuha ng 25%. So ngayon, si Isko nakakuha ng 8%. Si Pacquiao nakakuha ng 5%. At saka si Lacson nakakuha lang ng 2% mga kababayan. And the rest, wala, zero na. Mga botlog na. But anyways, forward tayo sa Vice Presidential, sa Vice President ho. Ang nakuha ho ni Ate Inday Sara, nakuha siya ng 56%. And of course, si Soto nakuha siya ng 22%. Si Pangilinan nakuha siya ng 16%. At saka si Dr. Ong nakuha siya ng 4%. At saka andito pa rin si Atienza, nakuha pa rin ng 1%. Kahit wala na si Atienza, parang wala na yan si Atienza bakit nandito pa rin, ipinakita. But anyways, palakpakan natin mga kababayan. Sabi na nga yan ng poll survey mga kababayan na wala na, mahirap na itong abutin. Mahirap na talaga tapatan. Wala nang hindi talagang klarong-klaro na ho na mananalo na si BBM mga kababayan at saka si Inday Sara. Mahirap na daw to. Mismo na ho mismo na Okta Research nagsabi niyan. Paano yan? Hindi naman yan fake news. Bakit? Yung naman nagsabi, yung Okta Research naman nagsabi. Sa mga kababayan, aasarin pa rin natin sila. Ipapakita ho natin yung nangyayari ho ngayon doon sa Tagum ho sa Davao, kasi andun ho ang U-team ngayon. Meron hong meeting de avance. Abay, napakasakit sa mata mga kababayan. Bakit? Tingnan mo dito sa video. Abay, napakasakit. Bakit? Kasi napakaraming tao. Napakaraming tao pumunta ho doon. Parang gusto pa nilang tapatan yung nangyari doon sa Iloilo, sa may Panay. Abay, alam niyo mga kababayan, baka ipakita ho yung video ho. Kasi maraming nagtatanong, bakit daw dun sa Tagum? At saka dun sa doon sa Iloilo, bakit daw sa Panay? Kasi ang Tagum at saka yung Panay, mga kababayan, parang dilawan dyan Marami kasi mga dilawan dyan. Yun ang sabi nila Tagum for Leni, yung Panay rin, Panay for Leni, yun ang sabi nila. Kaya nag-decide ang unit team at saka si BBM sa Gandesaran, gusto nila puntahan yung walang masyadong mga BBM supporters. So ngayon mga kababayan, ipinakita ho ni BBM na hindi totoo yan. Hindi ho yung Tagum for Leni, hindi rin Panay for Leni. Tingnan mo, ang daming tao mga kababayan. Napakadaming tao ho. Ay nako yan. So ngayon nanonood ho ako sa live ngayon, ay marami hong nanonood mga kababayan. Kanina ay hindi nga pala to. Merong isang ipakita ko lang dito, umabot ho ng 100,000. Yung mga nanood lang yan sa sa live mga kababayan. Ay napakarami naman.
Grabe. Oh, umabot nga ng 100,000 mga kababayan. Yung sa live ha. Hindi pa yung wala pa yung yung mismong andun ho sa event. Ay, grabe naman. Napakasakit naman sa mga sa mata ito ng may ayaw sa mga Marcos at saka may ayaw sa mga Duterte. Excited na ako. Ano nga pala mga kababayan, meeting the Abansing nga pala sa Mindanao. So andyan sila ngayon sa Tagum. So palakpakan natin mga kababayan yung buong Tagum ho. Ipinakita ko nila ngayon kung gaano kalakas dyan si BBM. Hindi totoo na Lini for Tagum, Tagum for Lini. Hindi yan, fake news yan. Tsaka yung panay for Lini, ay fake news yan. Masakit yan sa mata. So ngayon mga kababayan, abay, panik na ho sila ngayon. Bakit? Instead itong si Nanay Lini ho, na mangambant niya, abay, nakita ko sa post nga bago, nasaan kaya sila ngayon? Panoorin natin nasaan sila ngayon mga kababayan. Kunti lang naman to. May, andun sa simbahan. Wala na. Wala, alam na kasi nila mga kababayan, alam na kasi nila na matatalo na yan si Leni. Wala na, hanggang na lang, mag-pray na lang kayo dyan kasama ng mga Padre Damaso mo. Ay, nako po. Napakasakit naman. Ay, kawawa naman tong si Leni, oh. Siyempre, wala na magawa mga kababayan. Ay, nako po. Ay, ipapaulit nga natin, ipapakita mga kababayan. Kasi sabi na mga mga dilawan ngayon na yung ipinakita ko ho na picture. Alam ko, unahan ko kayo mga dilawan. Baka sasabihin nyo na naman na yung pinakita kong picture, abay, edited yun? Hindi yun edited. Bakit? Ipapakita ko sa inyo yung drone shot. So, tingnan natin kung edited ba yan. Dito naman tayo. In-screenshot ko lang kanina. Hindi edited. Abay, maraming salamat ho sa taga-Tagum. Abay, grabe, napakasarap tingnan mga kababayan. Napakasarap tingnan. Tingnan mo ngayon, no? Abay, masakit sa mata, oh. Masakit sa mata, no? Abay, napakasakit sa mata naman, no? But anyway, so ngayon, klarong-klaro na yan, ha? Tagum is for BBM, hindi po Tagum for Leni. Maraming fake news kasi mga kababayan, lalong-lalo na itong si Pinoy Ako Vlog. Mahilig yun maglabas ng fake news. So ngayon mga kababayan, abay, pag-usapan natin tong yung vlogger na ng mga dilawan, yung may pangiwi. Kilala yun, nangingiwi yun. At saka itong si Pinoy Ako Vlog, abay, merong binalabas na naman na survey, ito, pantay na tayo, o maarangkada na tayo. Abay, si BBM nakakuha ng 46%, at saka si Leni umaabot ng 44%. Bakit kaya? Saan kaya galing itong survey na to? Ay, grabe naman, no? May, nag-survey nga pala sila, mga kababayan. Sila lang naman nag-survey. Ilan tao ang tinanong? 3,000 lang naman. Ay, napakasinungaling itong mga sinungaling to si Pinoy Ako Vlog. Yung vlogger ng dilawan, mga kababayan, napakasinungaling yan. Itinanong daw nila, 3,000 katao, mga commuters. Alam nyo saan tinanong lang, mga kababayan? Andun ho sa LRT2, sa Antipolo Station. Bakit hindi na kayo naniniwala nga sa mga survey katulad ng Okta? Kaya ng Okta, SWS, sa sa Pulse Asia. Sa isa pa ho, sabi nyo, yung Lilo. Kayo na nagsabi na incredible ho, credible ho ang yung mga survey. Ngayon parang binabaliktad yun na. Bakit kaya? Nilaglag na kayo ng mga survey firm. Kaya ngayon, gumagawa lang kayo ng sarili nyong survey, no? Kawawa itong mga kababayan, itong mga vloggers nila, wala na. Kasi lagi nila sinasabi ng mga kababayan. Anyways, kasi malapit na hong halalan. Lagi na sinasabi noon, 'di ba? Nag-house to house sila, stall to stall, store to store, punta pa nga sila ng mall, nagpunta pa sila ng office to office, at saka naman kumpanya to kumpanya. Abay, lagi sinasabi, let me educate you. Ngayon, after election, mga kababayan, akong bahala nito, sabihan natin yang, let me comfort you.
Ako bahala. Well, sigurado na mga kababayan, hindi na ako matatalo si BBM. Ano ang makapagpatalo ng ka-BBM? Magic na lang. Magic na lang. Tanungin nyo ho lahat ng mga political analyst, political strategist, anong sinasabi ho nila? Isang sinasabi ho nila, mahirap na ho talunin si BBM ngayon. Daya na lang ho ang makapagpatalo ni BBM. Kaya tayo mga kababayan, nanawagan ho ako sa mga kababayan natin dyan, sa lahat ng mga viewers ko, na sana samahan nyo kami na bantayan natin. Tingnan ho natin yung live, kasi gagawin ko sila mga kababayan, ilalive ho nila yan sa mismong page ho ng Comelec. Ilalive ho niya lang ng counting. So dapat bantayan natin kung merong konting glitch, alam na, parang parang kinalikot na ho yung server. Kasi naka-full powered ho ang mga server mga kababayan. Naka-full powered ho yan. At saka sinabi na ho nila kung nasaan ang location ngayon ng server. 3 ho ang transparency server ho ng Comelec sa eleksyon. 3 ho. Ang isa nasa, if I'm not mistaken, nasa Quezon, saka nasa Paranaque, at saka yung isa, nakalimutan, Taguig ba yun? Parang Taguig yata eh. Taguig lang sinabi la. 3 ho ang server lahat. Kaya naka-full powered ho yan, tsaka naka-full security, at saka isa lang ho ang pwedeng taong lumapit dyan mga kababayan. Isa lang ho ang taong pwedeng lumapit dyan. Naka-CCTV pa yan. Kung merong problema dyan, ay alam na ko sinong tatalungin. Yung isang representatibo dyan. Saka naka-duty ho. Sila hong tatanungin dyan. Sila hong kukurtin natin. Bakit? Kung merong konting glitch lang. Kaya walang tulugan. Walang tulugan tayo. Tingnan natin lahat. So ngayon mga kababayan, So ngayon mga kababayan, abay ang UP Diliman. Nagpalabas sila ng statement. Sabi nila, itong si Kiko Pangilinan kasi mga kababayan, abay dismayado sa UP Diliman. Bakit? Kasi ang sabi niya, ang UP Diliman ho noon, abay talagang sasabihin nila kung sino ang ayaw nila na kandidato. Yung ayaw ho nila na hindi daw karapat-dapat na magiging pinuno ho ng magiging pangulo ho ng Pilipinas. Saka sa Maharlika, abay hindi ho binanggit ng UP Diliman mga kababayan. Si Kiko Pangilinan, abay dismayado, nalungkot. Parang kumampi na ho kay BBM ng UP Diliman mga kababayan. Sabi niya ho dito sa Twitter mga kababayan, bakit hindi pa binanggit ang pangalan ng mga tinutukoy nilang hindi karapat-dapat ihalal? Sabi niya dito, dagdag niya ho, ang UP na kinagisnan ko nung student leader pa ako at umupo sa Board of Regents noong dekada 80. Hindi takot, isiwalat ang buong katotohanan. History is a harsh judge. Sayang UP Diliman. Bakit natakot ang UP? Kasi alam na ho ng UP Diliman mga kababayan kung sino talagang talagang mas qualified ho. Hindi takot ang UP Diliman. Alam na kasi nila. Tsaka nagising na ho ang UP Diliman ngayon. Nagising. Bakit? Meron kasi kumakalat na mga pictures ngayon mga kababayan na mga taga-UP nagsusuot ho ng BBM Sara. Meron kumakalat dyan. Alam kong iba, nakita nyo yun. Taga-UP ho. Literal na taga-UP. So ngayon, nagpaparinig ho si Kiko mga kababayan. Paring Kicks! Sorry ka na lang. Converted na ho yan mga yung ibang taga-UP ho. Nagising na ho sila sa katotohanan. Ito kayo kasi mga dilawan, wala na kayo. Yung ginawa nyo ho nung dekada 80, hindi na mangyayari yun. Andito na ho ang mga BBM vloggers. Andito na ho si Sir Ivan. Lumalabas na. Sabi ng mga kakampon, bayaran daw ako kaya ako lumabas. Ingik-ngik ninyo. Wala akong bayaran sa mga BBM vloggers. So, kusa ho namin itong ginagawa. Dapat protektahan ho namin kung sino ang dapat na magiging pangulo ng bansa. Kasi naniniwala kami mga kababayan. Yung mga viewers ko dyan ng mga dilawan, naniniwala ho ako na si BBM at saka ni Sara, sila makapagpaunlad ho sa bansa ho natin. Sila ho ang pinaka-qualified ho next to PRRD. Sila ng next ho ni PRRD. At saka ipagpatuloy ho ni BBM at saka ni Sara ho ang naiiwan na proyekto ho ni PRRD. Yung Bill program at saka yung sa pagkipagbanatan na ho na sa illegal na droga. Yan, ipagpatuloy ho yan. So ngayon mga kababayan, so dismayado si Kiko, wala na. Sorry lang ho sila. So ngayon mga kababayan, meron tayong pag-uusapan.
Pero bago ho tayo pumunta doon, i-shout out muna natin ang ko natin, yung bago ho nating subscriber, si Raven. Yan. And also, hi to si Raul Calusa. Yeah, he is watching from California, USA. And of course, I would like to say hi to Ma'am Wing Surib. At bago rin news sa subscriber mga kababayan. Palakpakan naman natin yung mga bagong subscriber natin. Abay, masarap pakinggan, no? Natutuwa pala sila sa aking ginagawa. And of course, hi to Ma'am Milagros Martir from Toronto, Canada. And also, hi to Ma'am Charlotte Zamura. Abay, si Ma'am Charlotte mga kababayan, siya pala ho nang tawag sa akin na pinangalanan ako ng Gel the Stress Taker. Maraming salamat ho, Ma'am Charlotte Zamura. Abay, napakasarap naman pakinggan. Masarap basahin eh. Nakapagpatanggal pala ako ng stress. So ngayon mga kababayan, i-shout out natin si Ma'am Sharon Duliete. She is watching from St. Croix, US Virgin Islands. Also hi to Sir Bernie Boy Villamayor from San Francisco, California. And of course, shout out rin kay Ma'am Carmela Sanchez. Shout out also to Sanchez family of Talakag, Bukidnon. Yan, maraming salamat to. Of course, huwag nating kalimutan mga kababayan na ito mga bida ho natin dito sa ating channel, ang mga lahat ng mga BBM supporters, mga DDS, at saka yung mga Marcos loyalist, ang mga legends ho. Pasalamatan natin mga Marcos loyalist. So mga kababayan, malapit na yung mga BBM supporters ngayon. Tayo na ho ang magiging Marcos loyalist ho, second generation. Yan. So nga mga kababayan, abay merong nagpalabas ho ng balita ang Rappler. Rappler na naman. Munti ko na makalimutan yung Rappler Sabi ko kabon, babanatan ko. Pero ngayon, babalikan ko tong Rappler. So nga mga kababayan, abay sabi ho dito, Presidential bet BP Lobredo and running mate Senator Kiko Pangilinan secure another church endorsement, this time from 200 clergy religious consecrated persons from Archdiocese of Cebu. Wow, taga Cebu na mga kababayan. Abay, meron na palang mga Padre Damaso na taga Cebu. Expected na yan. Hindi na yan surprise sa amin, Rappler. Bakit? Siyempre, sino bang sumusuporta dyan sa nanay ninyo? Yung mga katolikong mga pare na mga may maitim na budhi. Yung mga pare ho na may maitim na budhi. Kaya nga, siniseparate ko yung mga babae ho ng mga pare. Hindi kayo kasali dito mga padre. Yung mga babae ho, hindi kayo kasali. Gusto ko lang tatawagin tong mga Padre Damaso, tong mga maitim na budhi. At saka alam ko mga babayan kung sino yon, sino-sino sila. Dito, dumagdag pa daming dumagdag. So kaya nga yung video na ipinikita ko yung kanina kababayan, yun yung nasa loob ho nasa loob ho yun ng simbahan. Kaya ditong simbahan na ito, yung pinakita ko dito, yan. Wala na. Mag-pray na lang kayo. Mag-pray na lang kayo yung mga dilawan dyan. Wala na kayong magagawa. Gising na ho ang mga tao ngayon. Yung mga pangit na yung mga maling kasaysayan noon, wala na, nalaman na namin ng totoo. Wala na kayo. Erase na ang mga dilawan. Tapos na ho ang inyong era. Mga kalokohan nyo, tapos na ho. Papasok na ho ang bagong Marcos at saka yung bagong Duterte. Naku, andyan si Inday Sara, kukurtin kayo. Baka kayo mga mamitin na budhi dyan, kukurtin kayo. Sasampalin nga yung pulis, kayo ba kaya? Tingnan mo, gaano ka astig si Inday Sara. Kaya nga idol ko yan isa sa mga idol ko yan Napaka-astigo ni Ate Inday Sara. Idol ko yan. Kayo mga dilawan dyan, sa panahon na ni Inday Sara kasi ni Marcos, magpakatino kayo kung ayaw nyo masampal. So ngayon mga kababayan, abay, meron na akong ipapakita sa inyo. Di ba kahapon, sabi ko yung mga pare ho, nagrally doon sa harap ng Comelec. Abay, nagulat ako, sabi ko, boy! Bumalik! Bumalik ang mga pare doon sa mga kababayan doon sa Comelec. Bumalik ko sila doon. Ano kayang pakay ng mga pare dito London? Sabi nila kahapon mga kababayan, nagpe-pray ho sila, nagrally para bigyan daw ho ng Comelec na fair ang eleksyon, walang dayaan doon. Tsaka talagang lahat, yung walang samok, sa Bisaya, walang samok, basta piso lahat. Yan daw ang pakay nila. Ngayon mga kababayan, siyempre malikot ang utak na yan Malikot ang utak ni Sir Ivan
medyo ganun tayo eh. Medyo skeptical na tayo mga kababayan. Bakit? Dalawang beses na nagpunta sila doon. Ano kayang pakay nito? So ngayon, biglang bumalik sa akin ang isip. Spock Jimenez! Abay! Nasaan na si Spock Jimenez? Duda ko mga kababayan. Abay, unahan ko na tong mga pare na to. Unahan ko to. Baka sa sunod na isisigaw nyo dyan. Baka nakalakay na sa placards. Bring back Jimenez na. Abay! Unahan ko kayo. Baka sasabihin nyo na, bring back Jimenez. Ibalik si Jimenez. Kasi si Jimenez lang yung pag-asa nyo dyan. Ngayon, kaya na, tiniris na ho si Spock Jimenez. Tinanggal na ho. Ay, hindi pa totally tanggal si Spock Jimenez mga kababayan. Sinuspended pa lang ho. Suspended pa ho siya. Pero si Spock Jimenez mga kababayan, merong plano ho na merong plano ho siya na mag-resign. Hindi dapat mag-resign si Jimenez mga kababayan. Bakit? Dapat papanagutin pa yan sa nasaan yung 14 million yung ibabayad doon sa sa Sofitel. Naalala niyo mga kababayan, meron niyang problema yan eh. Meron niyang problema doon sa sangkot yan sa problema doon sa Sofitel na utang eh. 14 million yun. Tumalbog ho yung chiki. Nasaan kayang 14 million mga kababayan? Si Spock Jimenez lang makakapagsabi niyan. Kaya huwag Spock, huwag ka muna mag-resign. Dapat titirisin ka muna dyan. Siyempre nakita kasi kita na meron nga ka-meeting eh. Meron ka-meeting, tsaka merong presidential aspirants na kasama ng ka-meeting eh. Nasaan kaya ang 14 million mga kababayan? Parang nasa maitinabudhin na mga bulsa. Andun na kasi mga bulsa nila mga kababayan. Spock, balat lang naman dyan. So ngayon mga kababayan, bago tayo pumunta, uminit ng discussion natin. Parang excited na kasi ako eh. Marapin na kasing halalan mga kababayan. Excited ganun na si Sir Jel. Medyo malakas na ang energy. So i-shoutout rin natin mga kababayan si Ma'am Cynthia Fajardo. She's watching from San Mateo, California. Yan. And of course, like to say hi to Sir Leonie Cortez from UK. Also hi to Ma'am Elvira Curaming. She's watching from Canada. Also shout out rin kay Ma'am Susan the Beautician from United Arab of Emirates. Also hi to Ma'am Everlyn Estares from Jeddah, Saudi Arabia. And also hi to Sir Hector Barcina from Ruha City, Capiz. Yan mga kababayan. So mga kababayan, merong nagpalabas na naman dito mga kalokohan. Kasi babalikan nga pala natin yung sinabi ko kanina na itong may maitin na budhe na tinitira ho ngayon ang INC. Yung nag-iingay ho, yung nasa Parilista TV, yung nasaan ba yung pictures? Tingnan lang mga kababayan, nawala yung picture dito eh. Siyempre hindi natin kakalimutan yung unggoy na yon. I-post ka lang dito, nawala yung picture. Kasi sinabi niya mga kababayan, kasi nga sabi niya, hindi daw sila surprised na pinili ho si BBM. Hindi sila surprised na pinili BBM. Mas surprised ba daw sila na pipiliin si Madam Lini? Bakit hindi mo yan sinabi nung wala pang endorsement yung INC? Bakit hindi to nag-iingay? Bakit ito nag-iingay nung wala pang final statement wala pang endorsement yung na ipinalabas si Kamanalo tungkol sa kay BBM at kay Sara? Siguro mga kababayan, kung pinili si Lini, hindi yan mag-iingay ng ganyan. Marami siyang akusasyon mga kababayan. Maraming akusasyon tong taong to. Lahat ng mga INC members nanggagalaiti ho dito mga kababayan. Alam ko yung mga INC ho, mga mababait ho yan. Tsaka akong bahala sa inyo mga INC members, akong bahala sa inyo, babanatan ko to. Don't worry. God-fearing ho ako. Hindi ko naman to lalaitin eh. God-fearing naman ako eh. Don't worry. So ngayon mga kababayan, hindi to nag-iisip tong gonggong na to. Bakit marami siyang sinabi? Tinanong ko yung mga INC members. Yung mga INC members, mga babait ho yan. Higit pa ho sa kapatiran ho ang turingan nila dyan sa loob dyan. Yung mga literal ho na mga INC, hindi yung mga impostor. Kababayan, sinabi yun nila na yung mga INC members daw ho, merong kaso daw sa pag-aari nila, yung about sa mga bahay-bahay nila o sa mga about sa mga asset nila, sinabi nilang sa mga asset eh. So ngayon mga kababayan, bakit daw lumapit sila kay sa mga Marcos?
'di ba yung mga INC, simula pa ho noon talagang supporter na ho sila ng mga Marcos. Kaso daw sabi na meron daw negotiations ho dito. Meron daw agreement. Kaya ganon. Kaya hindi daw natin alam. Sabi ng unggoy na to, hindi daw alam kung ano daw anong sinorender ni BBM. Tsaka ano ho ang parang ibinigay, parang commitment. Abay, pinalabas nito para namang parang pera yung pinagsabi. Ditsuhin na natin. Parang merong pera ba o anong kapalit. Actually, itong mga yung mga sabihan, let me educate this gonggong. Yung mga INC ho, naniniwala sila kung sino hong napusuan nila na pipiliin na kandidato, naniniwala ho sila dyan na yung pinili ho nila, qualified ho yan magiging Pangulo at saka magiging Vice Presidente. Yun ang paniniwala nila. Hindi ho, walang mga agreement dyan. Alam ko merong negotiated dyan agreement. Ang gusto kasi ng mga ANC, kaya pinili ho si BBM, kasi si BBM ho, siya ho ang pag-asa ng Pilipinas at saka ng Maharlika. Siya ho magpapaganda, magpapa-improve ho. Siyempre, next to PRD, at saka i-improve pa rin niya yan. At saka naniniwala ho sila na para hindi ho mangyayari ho itong sa video mga kababayan. Yan, para hindi ho maulit yan. Ikaw mga dilawan ho ang ating bubutuhan, mangyayari yan. Mismo na nga sa kanilang rally. Parang history repeat itself. Nakabulol naman tayo. Super excited si Ivan eh. So, mangyayari naman to kung ibuboto naman natin mga dilawan. Kaya yon ang ayaw ng mga INC. Ang gusto ng mga INC, yung makapagpaunlad ho ng bansa natin. Siyempre, meron yang agreement at saka negotiation. Akong bahala yan si IC. Ako, don't worry. Meron yan agreement at saka negotiations. Alam nyo kung ano, yung paunlarin ho ang bansa, yun ho ang agreement. Iboboto namin, like for example, ako INC, iboboto namin si BBM para at least lang naman, para merong in the long term, meron tayong kaunlaran ho sa bansa natin. Merong ma-improve ho ang bansa natin at saka malalasap rin natin ang nangyayari ho doon sa kagandahan. Yung golden days ho sa panahon ni Marcos, ma-experience natin yun. Yun ang gusto ng INC. Yun ang ibig sabihin ng negotiation. Gusto ho nila na gagawin ho ni BBM ang ikagaganda ho ng Pilipinas. Yan po. At saka meron siyang sinabing long term. Bigyan natin ng example to kung ano ang klaseng long term. Parang hindi siya nakikinabang Bigyan natin ng example mga kababayan, yung mga proyekto ho, yung mga project ho ni late President Ferdinand Marcos, yung mga lahat ng proyekto, hindi ba siya nakikinabang hanggang ngayon? Yun ang ibig sabihin ng long term. Gunggong to hindi na kasi nag-iisip ng mga kababayan Lahat ng mga proyekto ho kay FAM noon, hanggang ngayon andyan pa yan. Nakikinabang ho ang mga dilawan. Yon ang totoong long-term negotiations. Ganyan ho ang ibig sabihin. Baka ibig sabihin kasi itong gonggong na to pera-pera Walang pera-pera yan. Ang iniisip ho lahat ng ANC, ang ikakaunlad ho ng bansa natin. At saka para ho magiging meron tong kaluluhatian at saka masaganang buhay in the future. Malapit na yan mga kababayan. Malapit na. Ilang araw na lang. So ngayon mga kababayan, ito, isumbong ko sa inyo. Ito ho napapakalat. Siya ho ito, pangalan niya is Jenner Lacerna. I-post ko dito. Siya ho nagpapakalat mga kababayan. Yung sabi ho niya, yung pinaringgan niya ho yung INC. Sabi niya, yung bawal ka daw kumain ng dinuguan, pero pwede ka sumuporta magnanakaw. Siya ho nagsabi ito, si Jenner Lacerna mga kababayan. Kukurte niya yan. So nga mga kababayan, i-shoutout rin natin ang kulang. I-shoutout rin natin. So, gusto ko lang i-shoutout rin si Ma'am Simple Siago. She is watching from Brunei. Also, hi to Ma'am Elina Brin Kapalay. She is watching from Chile. Yan, maraming salamat ho. So, ngayon mga kababayan, sa lahat ho kung nakaabot ko dito sa portion nito, sana naman lang mag-like ko tayo sa ating channel. Mag-like, mag-subscribe. At saka sa hindi pa ho nakapag-subscribe, libre lang naman mga kababayan. Mag-share tayo, mag-subscribe. Very easy. It takes only 1 second naman. Kung napasaya ho kita mga kababayan, kung napatawa ho kita, mag-like naman tayo. So as I said it always, maraming salamat mga kababayan. Tsaka pray tayo lagi. Marapit na ho ang halalan. Pray tayo kay Lord na sana walang dayaan ho ang mangyayari
tsaka fair ang lahat, tsaka piso sa darating na halalan. At tsaka magpray lang tayo mga kababayan, hingin natin ang ating kaligtasan, ating good health sa ating self. Tsaka kung hihingi ka, tatawag ho kay Lord mga kababayan, alam nyo na ho, ang prayers ho, powerful ho ang prayers. So, ibibigay niyan sa inyo mga kababayan. Nakikinig ho yan lagi si Lord Jesus, nakikinig ho yan lagi. Tsaka, tatawagin mo lang ng konti. So again, hope to see you on my next video mga kababayan. Tsaka maraming salamat. And thank you nga pala sa lahat ng mga bagong subscriber, bagong pasok dito sa ating channel. I hope to see you on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama.